So ayan mga kaibigan, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Siyempre ating pong binabati ang ating mga kapapi at mga kabisnes. Mapagpalang araw sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po muli si Taong Gala, hinihiling ko po sa inyo. Kung hindi pa kayo nakadaupang palad kay Kabisnes Official, Kabisnes pa Family at ganoon din po kay Papa Dins, naway hilingin ko sana ang pinutin ng supply button at bill button, i-follow natin sila. Sila po ang ating binibigyan ng mga reaksyon. So yung mga ka-business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Bueno, ako po muli si Taong Gala mga kaibigan. At ito na po. Alam niyo po ba mga kaibigan na tatlo na yata, tatlo na. Si Power Ranger, sumabak na ano. Si Bay Papaya, sumabak na. Sumabak na rin si Bong, ano? Mayroon na si Bong. So, alam niyo po ba mga kaibigan na nakakatuwa itong programa ni Ka-Business na Sulo Vlog Challenge. Kasama si Nika, Si Bong, grabe yan, Si Mingay, Hoy, malupit si Junjun. Ito, Okay, talaga naman si Bogie, Borno, nandyan. The welder pala ito si Borno. Bay Papaya. Thinking Body. Solo Vlog Challenge, hosted by Ka-Business. Akalain nyo, 100,000 ang price dito. 100,000 na tumataginting. Ayon nga sa iba, bakit daw kamo nagkaroon ng 100,000? Ang laki naman yun. Alam nyo po mga kapatid, kaya ginawa yan 100,000 upang sa ganun ay pagsumikapan ng ating mga ka-business family, yung pong mga sasalang, yung pong nakikita natin, pagsumikapan nila ang kanilang video na maging maganda ang resulta dahil 100,000 ang nakasalalay. Dito kasi mga kapatid, after po ng ating after nitong challenge na ito, madidetermina ni Ka-Business kung sino ang karapat-dapat maging vlogger. Dito malalaman na ni Ka-Business kung sino ang karapat-dapat maging vlogger. Nakakatawa isipin, katulad ng sinabi ko nung una, doon po sa aking mga preview sa reaction video na napakataba ng puso ni Ka-Business. Kasi hindi siya selfish. Tinuturuan niya ang kanyang mga kasama dyan sa Ka-Business family, matutong mag-vlog. Nang sa ganon, alam niyo ang kabutihan dito, halimbawa matuto silang mag-vlog, dadami na ang mga vlogger na tutulong sa Ka-Business family. Yun ang pinakamaganda. Pero pag-usapan natin, mga kapatid, itong nangyari latest. Alam nyo ba na isang kakaibang pangyayari itong ginawa ni Thinking Body? Well, si Thinking Body, mga kapatid, ay kasama po sa challenge. Supposed to be. Kasama po siya. Kaya nga lang, kung titingnan natin mabuti, si Thinking Body ay matagal ng vlogger. So kung ikukumpara natin yung experience ni Thinking Body, pagdating dito sa mga kapguang, masasabi natin, nakakalamang siya. Nakakalamang siya kasi malawak na ang kanyang karanasan at eksperyensya. Pero,
hindi natin maisasantabi na dahil nga ang pinag-uusapan ay within the ka-business family, lahat po sila kasama, napapasama po si Thinking Buddy dahil siya po ay kabilang sa ka-business family as an video editor. Pero ito nga po ang talagang hinangaan ko siya. Una, hindi niya inisip yung 100,000. Nag-back out siya. So nag-back out siya, nag-giveaway siya para sa mga sasali dito. Congratulations. Hanga ako dyan kay Thinking Buddy. Doon ako bumilib sa kanya. Kaya kalahin mo mga kaibigan, kumbaga sa porsyento, mayroon na siyang kasiguruhan kasi malawak nga po yung kanyang karanasan pagdating sa pagbablog. Pero nagpapatunay lang na si Thinking Buddy ay hindi ding selfish na tao. Ang laki ng natututunan with ng ka-business family dito sa mga ipinapamana, ipinapakita ni ka-business. Ayan, si Thinking Buddy. Hindi siya selfish. Dahil kinonsidera niya ang kanyang sarili na lamang sa mga sasali sa entry dahil nga vlogger na po siya. Ayan, nag-give up na lang siya. Sila na lang. Napakataba ng puso ni Thinking Buddy. Sobrang nakakasarap isipin na mayroon isang Thinking Buddy na ganito ang isipan. Oo, kailangan ni Thinking Buddy ng pera. Dumaranas din siya sa mga hamon at pagsubok ng buhay. Pero mas hinayaan niya na itong mga tao na lang ang lumahok. Sobrang nakaka-believe, na-amaze ako dyan sa desisyon na ito. By the way mga kaibigan, itong solo challenge, alam niyo po, sobrang kakaiba ito dahil to determine sa puso ng isang sasali dito, sa mga kagwang, sa mga 3Ms, na andun po yung kanilang willingness para tumulong. Hinayaan mismo ni ka-business na kung ang content nila ay pagtulong, mismo sa sarili nilang bulsa, kukunin yung kanilang ibibigay na pantulong. And that is 5,000, pinaka-limit doon na ibibigay. So mula yan sa kanilang sariling bulsa. Kaya nga kakaiba, kasi hindi lang ang dinidevelop dito ay yung inyong kakayahan paano mag-vlog. Pero ang dinidevelop dito is the real essence of charity. Yung pagtulong, yung pagiging mapagbigay, yung totoong, kumbagay, bukal sa kalooban na pagkakawang gawa. Sinusukat ni ka-business kung sino sa mga kasamahan niya ang mayroon nito. Kaya yung kanilang pagtulong mula sa kanilang sariling bulsa. So, again mga kaibigan, ang haling ko sana panoorin natin lahat. Bigyan natin ng pagkakataon na panoorin sila. Dahil 50% mula po sa criteria nito ay mula sa atin, sa mga manonood. And the rest, ang remaining 50% ay magmumula sa ka-business first family. Si ka-business, si Mrs. ka-business, si Papa din, si Boss Dave, si Budang kasama sa pagpili. Ang sa akin lang, syempre, kumbaga, ano man ang kalabasan nito, sino man yung manalo, congratulations at siguradong mapapasaya siya kasi that is 100,000. A life-changing opportunity. Isang napakalaking papremyo ang binatawan ni ka-business dito. Pero ang purpose dito ay para mabago din ang buhay ng isang tao. Pero nasisiguro ko na after ng challenge na ito mga kapatid, may bagong sisibol, may bagong lalabas na kasama ng ka-business family at sasabak sa larangan ng pagbablog. Dito makikita na natin kung sino talaga ang karapat-dapat sa pagbablog. Sobrang nakakataba ng puso. Si Power Ranger, bagamat baguhan, unang sumabak. Si Bay Papaya. At ito nakakagulat mga kaibigan, si Bong. Alam mo yung puso niya, nandun talaga sa pagbablog. Malaki ang epekto at pinagbago ni Bong. Kumbaga nakalimutan niya yung kanyang karanasan because of pagbablog. Because of pagbablog. At ngayon, nandyan na siya. Siya yung sumabak sa ganitong klaseng hamon. So, baybayan natin mga kaibigan kung ano yung magiging resulta. At sana, tulad ng sinasabi ko, panoorin natin ang bagay nito. At bigyan natin ng malaking respeto at pagsaludo nitong ginawa ni Thinking Buddy. Hindi ito isang ordinaryong hakbangin at gawi mga kapatid. Pero ang pagsasakripisyo ay isang napakalaking, kumbaga, pagpapakita na hindi lang ang samahan ng ka-business ay hindi lang dahil sa halaga ng pera, kundi sa halaga ng value at pagpapahalaga sa kanyang kapwa. Yun ang ginawa ni Thinking Buddy. Dito, ngayon pa lang Thinking Buddy, sinabi ko sa iyo, parang nanalo ka na.
Parang nanalo ka na. Sa action na yan. Na hindi mo tiningnan yung 100,000 na pwedeng malaki ang posibilidad na makuha mo dahil may experience ka. Pero binigyan mo ng pagkakataon ito dahil parehas silang mga baguhan. Sa bagay, mga kaibigan, parehas nga lang mga bagong sa labanan. E di, sige, tingnan natin. So please do support mga kaibigan kung sino man po ang sasali dito, ang i-entreno. Panuorin natin ang mga video. Huwag natin i-skip ang ads. Ito po ay pag-suporta na rin natin sa Ka-Business Family. At syempre, tulungan natin Ka-Business Family, si Ka-Business Official, si Papa Dins, and Thinking Body. Dito, mga kaibigan, ilalambing ko sa inyo, suportahan natin si Thinking Body. Sapagkat isa po sa napakagandang hakbangin at talagang kumbaga yung kanyang pagsasakripisyo ay isa po sa malaking bagay na talagang pinakita lang siya na tunay siyang kapatid. Tunay na tinatanaw niyang kapatid itong mga taong ito. Ang isa sa katanungan at kabang-abang dito, ano ang mangyayari kung nandyan na si Jonathan, di ba? Yan yung mga kabang-abang Yung vlog ni Jonathan, kung sakaling sasabak siya rito, si Bong lumabas na, nakita na natin. Kasi si Jonathan, first time din humawak ng camera. Ewan ko lang kung hahawak siya. So ito ang ating papakatutukan, mga kapatid. Ito ang ating pakabangan. Above all, sana po, palagi tayong nandyan. Lagi natin suportahan ang mga programa ni Ka-Business. Lagi tayong nandyan para sa good vibes. Ang Ka-Business Family po ang bahala sa inyo sa pagpapasaya at mga good vibes. Nandyan naman po ang Ka-Business at si Papa Dins. Suportahan po natin mga kaibigan ang kanyang mga vlog. Hanggang sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Paalam muna pansamantala.